in this computer. Okay, so again, as a continuation with our discussion class on the criminal detection and investigation. Actually, it is already part 6, tama? Part 6 of criminal detection and investigation. So again, pag sinabi nating cybercrime, sabihan niyo ako class, baka nawala ako sa ano, sa passing or baka nawala yung signal or ano. So para magka nagsasalita na ako nawala na. Okay, again, cybercrime. Tandaan nyo lang class, that is Republic Act number 10175. Okay, so of course, that is the Cybercrime Prevention Act of 2012. Of course, pag sinabi nating cybercrime, that is the act of committing crimes class by the use of computer network or computer system. So yan yung tinatawag natin na cybercrime. Review lang. Then of course, we have the access. Of course, yung to retrieve data, communication. Of course, yun yung tinatawag natin na access. Okay, so ibig sabihin meron kang hawak. Okay, so doon sa computer data or any communication network. Then alteration naman, of course, that is the modification or change in the form or substance on the existing computer data or program. Pwedeng palitan yan, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. Okay, kasi based on the existing data ng computer. Then, of course, we have the communication. Yan yung transmission class ng information through ICT, Information and Communication Technology, including voice, video, and other forms of data. So that is communication. Then, of course, we have the computer. Sinabi natin kahapon, any electronic device, magnetic, optical, or electrochemical that capable of performing logical, arithmetic, routing, and of course, ang pinaka-importante dyan is their storage facility or the storage function class to be able to communicate yung tinatawag natin na computer. Then, of course, yung computer data, those are the facts and information class na naka-stored doon sa ating computer system. Okay, so yan yung tinatawag natin na computer data. Then, of course, the computer program, yun yung sets of instruction executed by the computer to achieve the intended results. So yan yung computer program natin. Of course, kung ano lang yung ikakaman natin sa ating what they call this, yung ating computer, yun rin yung ibibigay na result niya sa atin. Okay? So that is the computer program. Okay, next. Okay, then of course, we have the computer system. Of course, pag sinabi natin computer system, any device or group interconnected or related devices. Kaya nga system, kapag naputol yung isa, of course, mapuputol rin lahat yung system in place natin. Then, of course, without right, then cyber. Okay, pag sinabi natin cyber crash, it's referred to the computer or computer network wherein yung electronic medium natin which online communication takes place, di ba, sa cyberspace. Okay, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng cyberspace. Kaya meron tayong satellite doon class to achieve yung tinatawag na communication. Okay, so yan yung cyber. Okay, next tayo. Then, of course, we have the critical infrastructures. Yun yung computer system or networks, whether physical or virtual. Of course, yun yung computer programs, data, and so on. So yung critical infrastructure class, ito yung system or assets which have deliberating yung impact sa security, national or economic security of the country, as well as yung national public health and safety or any combination of these matters. Kaya very important class na yung data, yung computer data ng isang country dapat hindi ma-access ng ibang country para of course maiwasan yung breach or yung pag-atake, di ba? So of course, nanganganib yung ating, yes? Hana? May tanong si Hana? May tanong ba si Hana, class, o wala? Wala po, napindot po yung... Ay, okay. Napindot lang po. Okay. Akala ko may tanong. Sige. Don't, i-ano nyo lang. Pasensya na po. No problem. Okay, so akala ko may tanong si Hana eh. So yan, sabihan nyo lang ako class kapag may tanong kayo. Huwag kayong mahiya. Okay, so again, pag sinabi natin critical infrastructures, okay, ano yung system natin or assets na pinapangalagaan ng ating bansa class
to avoid yung breach sa ating security, our national economy, and of course yung public safety or combination ng ating yung asset na meron tayo sa ating bansa. Kasi once ma-access yan ng ibang bansa or ng mga intruders natin or ng mga intruders, of course, nanganganib of course yung tayo, okay, tayo yung security natin. Then of course, we have the cyber security. Yan yung collection of tools, policies, and approaches as well as yung action trainings and best practices, assurance and technologies class that can be used to protect the cyber environment and organization and users asset. So that's why very important yung tinatawag natin na cyber security. Yung cybersecurity ba natin, okay? So halimbawa sa Pilipinas, masyado bang lenient or masyadong maluwag? So that's why cybersecurity dapat paigtingin yan. Dapat mag-acquire tayo ng mga makabagong teknolohiya, of course, to protect our cyber environment and organization. So halimbawa, yung pag-access ba ng mga ATM natin or yung mga debit cards or 'di ba ngayon yung yung sa credit cards, pwede nilang ma-access, 'di ba? Meron silang tawag nito. Merong mga transactions, 'di ba, na kahit hindi ikaw yung nag-purchase, merong mag-a-appear or mag-a-appear doon sa sa bill mo. So hindi mo alam saan pumunta, 600,000. 'Di ba yung bago? So kay ano yun? Carla Carla Villania ba? Ano yung apelyido niya? Yung artista? 'Di ba 600,000 yung na-purchase sa kaniyang credit card. Ano ba ang apelyido ni Carla? Basta Carla. Okay. So yan, 600,000 glass. So yon yung tinatawag natin na breach to the cyber security. So baka yung bangko, halimbawa sa kahit anong bangko, BDO, Metro Bank, or any other banks na matatawag natin. So baka merong when it comes sa kanilang security, when it comes sa kanilang technology is hindi pa masyadong hindi pa masyadong totally hindi nagkaklase ko. May klase ako. Oh. Okay, so again, may tumawag class. Okay, so again, pag sa ating cyber security, ulitin natin, that is the what we call yung collection of any tools. Okay, to the assurance na hindi of course manganganib yung ating, halimbawa, pinagkatiwala mo yung pera mo sa isang bangko or pinagkatiwala mo yung investment mo. So, ang nangyayari, of course, di ba, hindi mo sigurado kung ano pa ba dyan. Yung iba kaya, di ba, ang iba sa bahay na lang nila okay, yung pera, so hindi na nila dala sa bangko. So that is, of course, danger pa rin yan, di ba? So again, cybersecurity, so yan yung very important na ma-assure na yung assets and of course ng isang bansa as well as yung business enterprises mapangalagaan natin. Okay, so or cybersecurity class, yung cybersecurity ba ng Pilipinas safe ba sa mga bata? Halimbawa sa Facebook, ano pa, sa any other social media platforms. Halimbawa sa China, di ba? Bawal sa China ang TikTok. Okay, so kasi diba sinabi nila na baka yung TikTok na yon doon makuha yung tinatawag natin na breach of security. So yan. So that's why very important yan. Okay, so pakibasa muna si Cantor, yung critical infrastructure and cyber security. Nandyan ba si Cantor? Available ba siya or hindi? Okay, si ano na lang. Si Daniel J. Mondelo. Daniel Mondelo? Wala ba? Ayan, sige. Ayan, go ahead. Paulit na ng critical infrastructures and cybersecurity. Systems and or networks, whether physical or virtual, and or the computer programs, computer data, and or traffic data so vital to this country that the incapacity of or destruction of or interference with such system and assets would have debilitating impact on security.
national or economic security, national public health and safety, or any combination of those matters. Cybersecurity refers to the collection of tools, policies, risk management approaches, actions, trainings, best practices, assurance, and technologies that can be used to protect the cyber environment and organization. Okay. Okay, so thank you. So that is critical infrastructures and of course the cyber security. Okay, so yan. Then of course we have the letter I, okay, I letter L. Okay, we have the database. Okay, pag sinabi nating database, that is the representation of information, knowledge, facts, concepts, or instruction which are being prepared or processed or stored or have been prepared in a formalized manner and which are intended to use in a computer system. So di ba naka-database. Halimbawa, yung sa PRC class na lang, okay? Naka-database 'di ba tayo? So meaning yung data or yung website ng tinatawag natin na PRC. So doon ka na lahat. Pwede kang magpa-online appointment. So lahat doon yung mga instructions, yung mga concepts, sundan mo na lang. So that is the database class. Again, yun yung mga information or knowledge or facts, okay, na nakalagay or naka-stored class in a formalized manner. Then of course, activated na yan agad-agad. Okay, so that is the database. Then of course, we have the interception. Okay, and interception, it refers to listening to, okay, recording, monitoring, or surveillance of the context of communications, including procuring of the content of data, either directly through the access and use of computer system, or indirectly through the use of electronic eavesdropping or tapping devices. At the same time, that the communication is occurring. So, very important yung tinatawag natin eavesdropping or tapping devices. So, pag sinabi kasi natin eavesdropping, you are listening to the people or yung sa dalawang tao na nag-uusap. So that is eavesdropping. So same as true with interception. Okay? So the listening to, recording, or monitoring yung content of communication. Okay? So yan yung tinatawag na intercept. Kapag sinabi nila intercept, ibig sabihin napasok nila yung pag-uusap or yung security, nakuha nila. Okay? So medyo nanganganib na yung security or national economy. So that is the interception. Okay? Eavesdropping or tapping devices. At the same time, the communication is securing. Okay, so yan yung interception natin. So of course, ang iniiwasan natin class is the ma-intercept, di ba, ng mga kalaban or ng ibang, halimbawa, hindi naman natin alam na yung ibang bansa, di ba, merong motive or merong kakaibang intensyon. So that's why very important yung na ma-avoid yung pag-intercept ng communication or any other information na meron tayo or relative to our national economy. Okay, so yan. Then, of course, as a review or as a ulitin natin class, okay, again, pag sinabi natin cybercrime, that is the use of computer as an instrument to further illegal ends, such as committing fraud, okay, panloloko, trafficking in child pornography, and intellectual property, stealing identities, or violating privacy. So, yun yung mga example class ng tinatawag natin na cybercrime. Anything na ginagamitan ng computer, computer network, or computer system to commit a crime. Okay, so that is what we call the cybercrime. Diba? Of course, lumala yan nung nagkaroon tayo ng, of course, ng stable internet connection. Okay, so nagkaroon ng yung nauso yung internet class. Okay, so di ba lalo na nung COVID. So lahat kasi di ba cashless transactions. So mag-pay ka, okay? So hindi na in cash. So marami talang hacker na yung class. Maraming hacker na ano 'di ba? Parang imbes na ganito yung trabaho nila, naging hacker na lang sila. Okay, committing fraud, okay, panloloko. 'Di ba? Papadalhan ka na ng halimbawa yung sa mga online, 'di ba? Kahit hindi ka naman nag-order, padalhan ka ng in-order mo daw. So that is e-fraud, trafficking in child pornography. Okay, child pornography is very din sa Pilipinas.
So, child pornography to satisfy the lust of other person, lalo na yung mga foreigner. And intellectual property. Okay, so then stealing identities, di ba? So, nang panggap siya na ganito, siya yung may-ari ng ATM na yan or yung credit card na yan. So para ma-steal ang identity, para of course, magamit nila as their advantage or violating privacy. So again, yan yung tinatawag natin na cybercrime. Anything, okay? Anything na na-commit nyo illegally with the use of computer or computer networks, that is a cybercrime. Okay? So yan yung tinatawag natin na cybercrime. Okay, so yan. Then of course class, yung mga ibang ano natin sa cybercrime, ano yan, matatackle natin yan class or magkaroon tayo ng mga Q&A pagdating ng December. Okay, doon natin ma-strengthen lahat ng mga pinag-aralan ninyo. Okay, so dito tayo sa drug education and vice control. Of course, one of my favorite subject in criminology. Okay, so the drug education and vice control. Okay, so dito tayo. Okay, of course, yan yung ano natin. So what effects of the drug in the body? Of course, meron tayong physiological effects or physiological change. Ibig sabihin, class, sa katawan natin. Okay, so ano ba yung physiological change ng drug sa ating katawan, class? Tataba ba or papayat? Sa tingin ninyo, kapag when it comes sa physiological, tataba ka ba or papayat kapag you are in the influence of drugs? Yes or no? Or maybe? Okay, no. Bakit? Bakit? Papayat? Okay. Na-try mo na ba, JB? Ano yan? Ano ba yan, JB? Based on experience o hindi? O narinig mo lang sa iba? Papayat ba, class, kapag you are under the influence? Pero pag daw sa marijuana, nakakataba daw kasi tatakaw ka sa pagkain. Depende. Narinig lang ba? Actually, ano yun, may point yung sabi ni JB, pero again, hindi pa rin siya tataba. Kasi di ba, of course, meron kang tendency na gusto mong kumain kahit ano na, kahit isang balde, isang isang malaking ano yung naubos mo, hindi ka pa rin nabubusog daw. Okay? Pero of course, 'di ba? So, 'yan. Pero class, ang mostly talaga ang epekto ng drug sa physiological body natin or sa physical is of course papayat. Okay, papayat talaga, but sabi nila, 'di ba? Sabi ni JB, based on experience daw. Okay, based on experience. Ano daw, kapag marijuana, tataba. Kasi hindi mo na mamalayan na nagugutom ka palagi, 'di ba? Of course, lubog yung mata, sabi ni 63912. Ano sino ba to si 631912? Lubog yung mata, hindi yun ako na, ganito lang talaga yung mata ko. Okay, so ang lubog ang mata niya, klase, ibig sabihin, wala siyang tulog. So 'di ba kapag combination yung kain ka ng kain tapos wala kang tulog, ibig sabihin tataba ka talaga niyan or yan yung magiging epekto niyan. Okay? But of course, kapag you are under the influence of drugs, so ang first na ano niya talaga na maging epekto niya, class, on the physiological or on the physical is of course papayat. Okay, so yan. Then second, of course, we have the psychological changes, of course, sa utak mo, di ba? So kapag psychological change, kaya hindi ka nakakatulog kasi, class, of course, very active ang utak mo kapag you are under the influence of drugs. So yan. So iwasan nyo, ha. Basta wag mag-review lang kayo, class, wag kayo mag-addict. So ano yan? Kasi hindi natin namamalayan, di ba? So yan, yung tinatawag natin na psychological changes when it comes or sa utak natin. Okay? Then of course, we have the emotional changes or of course sa feelings natin or sa heart. Kapag you are under the influence of drugs, class, ano yung magiging epekto nito sa ating emotional, okay, emotional aspect of person? Kayo, sa tingin niyo, ano ba yung magiging epekto nito emotionally?
Okay. Okay, nandyan pa ba kayo, class? Okay, again, ano yung epekto? Okay, sa emotional, hyper, okay? Kasi hyper, so parang hinahabol. Ano pa? Ano pa, class? Yung maging epekto nito emotionally. Di ba? Of course, ano ba? Yung na-try nyo na ba? Ay, hindi nyo pa siguro na-try, di ba? Na-try nyo na ba, di ba? Ay kumbaga na, ano nyo sa iba, na-experience siguro or na-observe nyo sa iba na under the influence of drugs, di ba? Meron silang yung tinatawag natin na, na irritable. Okay, tama. Irritable, yan yung hinahanap ko na kumbaga hindi sila mapakali. Okay, so ibig sabihin, merong urge class to, of course, to use yung drugs, okay, kapag hindi sila nakagamit. So that is, tama, emotional changes. Naiirita sila, konting ganito lang, konting ganyan, naiirita sila. Nag-hallucinate rin sila, di ba, kapag, of course, hindi sila makagamit ng droga sa araw na yon or sa oras na yon. So that is emotional changes. Again, tatlo yung effects ng drugs in the body. So we have the physiological changes, that is physically, psychological changes, the mind, and emotional changes, that is the feelings or the heart of the person. Okay, nakuha ba? Nakuha ninyo? Then, of course, we have the classification of drugs class or the classification of drug according to Republic Act 9165. So, kung ang pagkakaalam ninyo na meron pang narcotics, wala na yan class wala nang narcotics. Before, meron pa tayong narcotics. Sana pumunta ngayon class si narcotics. James Lawrence. Sorry. Okay, sana pumunta si narcotics. Bakit wala na si narcotics sa classification of drugs? Saan? No idea, sir. Ay, no idea. Okay. So, akala ko naturo ni Dr. Peckley. Okay, how about others, class? Okay, ang galing talaga ng favorite student ko, si JB Na-distribute na sa lahat ng drugs. Okay, so yan. Saan mo nalaman yan, JB? Okay, good. Okay, so again, of course, we have the stimulant. Okay, again, number 1, meron tayong tinatawag na stimulant drugs. Okay, ang stimulant drugs, of course, tinatawag rin natin yan na, of course, the uppers. While ang depressants, tinatawag natin yan na downers. While, of course, the hallucinogen or the psychedelic drugs. Ulitin natin. Okay, ulitin natin ito sa the classification of drugs according to 9165. Tandaan nyo lang, pag sinabi nating stimulant drugs, okay, pag sinabi nating stimulant, ibig sabihin, narinig nyo pa ba, class? Okay, pag sinabi nating stimulant drug, those are the uppers. Ibig sabihin, okay, ano yung magiging epekto nito, class, kapag uppers, yung stimulant? Ano yung epekto nito sa katawan ng tao? Choppy ba ako? Wait lang Choppy ba? Wait lang class ano ko natin. I-change natin ng ano. Wait lang. Wait lang kasi ayusin ko. Ay, kaya pala hindi kayo agad nagre-reply. Wait lang I-change ko yung ano natin. Okay, so yan. Okay, so let me share again the screen. Sorry, dito tayo. Okay, so narinig na? Continue na ba? Maganda na ba yung ating reception? Sir. Okay, good. Okay, so sabihan niyo ako. So again, pag sinabi nating stimulants, ano yung other term for stimulant drugs class? Ano yung other term? Uppers. Okay, ang tawag natin dyan, uppers. So kapag ang uppers, ano yung magiging epekto nito class sa ating katawan? Kapag uppers. Okay, di ba? Sabi natin, stimulant drugs is uppers. So ano yung epekto nito? Okay, so of course class, you will become active. Okay, you will be alert.
you will be magiging hyper ka. So that is the stimulant drugs. Okay, how about naman yung tinatawag natin na depressant drugs? Okay, ano naman yung depressant drugs? Of course, downers. Very good. Tawag natin dyan, downers. Okay, ang downers, so yan. So ano naman yung epekto class ng downers? Kasi di ba ang sa stimulant, uppers yun. So ano naman yung epekto ng downers? Okay, ano naman ang epekto ng downers? On the comment section, please. Relax. Downers, relax. Iba. Other answer pa sa comment section. Okay, again, ano yung ano class? Ano yung maging epekto ng depressant drugs? Kaya di ba downers? Okay, downers. Kapag downers class ang drugs, slow down, hindi. Ano pa? Of course, class, kapag downers or kapag depressant drugs, it will induce you to sleep. Diba? Papatulugin ka. Okay? Yan yung tinatawag natin na depressant. Okay? Again, it will induce you to sleep. Okay? Downers, ibig sabihin, pakalmahin yung mga cells mo sa katawan. That's why it is a depressant. Okay? Kasi di ba before ang narcotics, it will induce you to sleep. So that's why na-distribute na yan kasi sa tatlo. So again, ang depressant, okay, it will of course it tone down yung katawan mo class, okay, inactive, okay, and so on. So that is what we call the depressant. Okay, so yan depressant yan. Okay, how about naman class yung hallucinogen drugs? Okay, ano naman yung epekto ng hallucinogen drugs? Again, ano naman yung epekto class ng hallucinogen drugs? Or ano yung other term for hallucinogen drugs? Hallucinations. Okay, hallucinations. Okay, very good. Of course, ang other term for hallucinogen drugs is the psychedelic drugs. Of course, di ba, meron ang purpose niya around, ano yan, is there is a hallucinations on the part of the user. Okay, di ba mag-hallucinate, no? Parang akala niya papatayin siya, may nakikita siya na hindi nakikita ng normal person. So that is hallucinogen drugs. Okay, so yan. Again, pag sinabi nating stimulants, that is uppers, while depressants, downers, hallucinogen naman, the psychedelic drugs. Okay, so yan yung number 3 natin. Nakuha ba class? Nasundan ninyo? Nasundan ba? Okay na? Yes So, po, yes, sir, proceed sir. na tayo sa next. Okay. Dito tayo. Then, of course, we have the kinds of drugs. Okay, ano yung mga kinds of drugs natin? Of course, una dito, meron tayong tinatawag na regulated drug. Okay, ang regulated drug, of course, it is, kapag mag-purchase yan, class, kapag bibili ka ng tinatawag natin na regulated drug, of course, with physician's prescription. Okay, prescription yung nakalagay dyan na typo error. So again, pag sinabi natin regulated drugs, of course, with physician's prescription, ibig sabihin, class, merong reseta ng doktor. Okay, ibig sabihin, hindi ka pwede basta-basta mag-purchase ng tinatawag natin na droga class, ay ng drugs. Okay, of course, general na yung term yung drugs natin. Okay, kapag walang prescription ng doktor na magsasabi na you are allowed, okay, to take this kind of drugs. Halimbawa, yung antibiotics natin. Okay? Antibiotics, pag sinabi natin antibiotics class, of course, kapag halimbawa, di ba, kapag sa ubo or sa sakit mo, kapag hindi na talaga siya activated or hindi na talaga siya madala or hindi siya mag-heal sa normal na gamot, okay, antibiotics na ang kailangan natin, di ba? Antibiotics.
Then, of course, we have the Cap Zero. Okay, ano yung, saan gamot yung Cap Zero class? Sige, kasi tinanong sa board exam yan yung Cap Zero, sa anong gamot yan? Sir, other term po ba yan ng prescriptive drugs? Yes, other term ng prescriptive drug, pero ang pinaka-right term talaga, Herald, is regulated drugs. Okay, regulated drugs or prescriptive drugs. Of course, kapag nasa choices, magkasunod sila, so piliin mo yung una na mag-appear sa set of questions or sa set of answers. So again, regulated, ibig sabihin, kailangan ng prescription ng physicians, ng doktor natin. Antibiotics, Cap Zero. Saan ba ginagamit, class, ang Cap Zero? Again, saan ba ginagamit ang Cap Zero? Bakit walang sumasagot? Okay, sa ubo. Okay, so of course, 'di ba? Kaya pa bakit ang tagal ninyong sumagot kanina? So of course sa ubo, 'di ba? So Cap Zero class. Tandaan niyo yung kapag mag-purchase ng antibiotics or mga Cap Zero and the other drugs, dapat with the prescription of the doctors. Okay, regulated drugs ang sagot natin diyan. Okay, then of course, we have the illegal drugs. Okay, ano naman yung illegal drugs na to? Ang illegal drugs, of course, it is the drugs or yung mga droga, okay, that is not allowed by law or no medical use. Of course, yan yung tinatawag natin na illegal drugs. Drugs that is not allowed by law or no medical use. Of course, di ba class, kapag ang marijuana, meron namang medical use ang marijuana, but totally that is not allowed in the Philippines. Of course, darating ang panahon na baka pwedeng magamit ang drugs or ang marijuana doon sa tinatawag natin na medical. Okay, may medical use naman yung plant na marijuana o yung drugs na marijuana. But of course, sa bansa natin, class, that is not allowed by law or no medical use. Shabu, any other drugs, and so or MDMA, and so on. So that is illegal drugs. That is not allowed by law or no medical use. Okay, so totally hindi yan natin. Then, of course, example niyan, we have the Shabu and MDMA. Mamaya ma-explain natin ano yung difference between these illegal drugs. Then, of course, kapag, di ba, sorry, sa regulated drugs, kailangan ng prescription ng doctors before maka-purchase ng tinatawag natin na regulated drugs. But of course, meron tayong mga nabibili sa butika or yung sa mga pharmacy natin na hindi na kailangan ng prescription ng doctors. So ang tawag naman natin na drugs yan, class, is the over-the-counter drugs. Again, ang tawag natin sa droga na yan, over-the-counter drugs or the OTC. Okay, of course, without the physician's prescription. Hindi na kailangan kumuha pa ng prescription or ng reseta sa doktor natin kasi nga over-the-counter drugs. Okay, ano yung mga over-the-counter drugs, class? Magbigay nga kayo sa comment section. Sa tingin niyo, ano yung mga over-the-counter drugs na meron tayo sa Pilipinas? Okay, paracetamol. Okay, di ba, of course? Bakit robust? Ano ba yan, Herald? Based on experience ba yan? Over-the-counter drugs? Kapag based on experience yan, hindi ako kukontra. Pero based on experience ba yan? Ano yan? Ang robust ba? Ano yan? Nabibili ba over the counter? Ha? Okay, so okay. Kahit anong oras pala tinatake ang robust. Kaya napa-search ako eh. Um,
Okay. So yung robust pala class, ang ages not allowed to use robust class is 18 years old and below. Tag 140 ang isang capsule. Okay. So alam na alam ni ni JB. Alam na alam. Bakit alam na alam ni JB dito? Um, Hindi pala pwede 18 years old daw. Gamot lang daw sa lagnat, sir. Gamot ba sa lagnat 'yon? Okay. Sabi ni JB, tag 140 eh. Okay. Over-the-counter medicine rin actually ang Robust, di ba? Of course, di ba? Hindi mo na kailangan ng prescription ng ano doon, di ba? Pinabili lang ako ng tito ko. Anong edad ng tito mo? Kapag bata ka pa naman class, hindi kailangan ng ganun. Okay, 'di ba? Hindi mo na kailangan ng ganun. So kasi active na active ka pa. Pero kapag medyo may edad ka na, hindi 'yun yung pwede doon, 'di ba? So kapag kayo hindi pa pwede. Pwede naman pero kapag sa edad ninyo, hindi pa 'yan kumbaga hindi pa advisable. Kasi malakas pa naman kayo. Ano lang 'yan kapag hindi masyadong active na, 'di ba? Yung medyo ano na tinatawag na ng lupa. Okay, so ayan. Uh, sa lagnat. Okay, sa lagnat ba 'yon? 'Di ba? Of course, class, that is over-the-counter drugs, 'di ba? Kung titingnan niyo yung mga artista, palagi silang nagpa-prank, 'di ba? Palagi nilang pina-prank yung mga husband nila. Okay. Meron ring bang robust class para sa babae? Meron ba? Alam niyo, tanungin nga natin si Herald at si JB. Baka alam nila. Meron ba? Yeah, meron? Okay. So, ayan, alam na alam ni JB, Sige, hindi na tayo kokontra diyan kasi that is based on experience, eh. Oh, 'di ba? So, case closed. Okay, so 'yan. So, again, yes, sa babae alam ko yung meron 'di ba? Sa babae alam ko na meron sa na condom para sa babae pero sa robust na para sa babae hindi ko alam na meron pala. Masakit pala sa ulo. Nagtatanong sa si James, kung bakit alam na alam niyo daw na prank ako diyan sir masakit sa ulo. Ano yung epekto niya? 63912. Sumakit lang yung ulo mo? Ano ba? Bakit hindi nakasagot si 63912? Ano yan? Na-prank? Ano ba yan? Hindi na specify, no? Okay. Okay. So, ayan. No comment daw. Okay. So, ayan. Kaya nagtanong ako na, ano yun? Bakit sumakit yung ulo niya? Okay. Okay. Mainit daw sa katawan. Sinabi lang sa akin. Bakit ayaw pa aminin ni JB na based on experience, no? Sinabi lang daw sa kanya. Okay. Sige. Bigyan natin ng benefit of the doubt si JB. No comment daw sabi ni Sino ba to si 63912? Bakit walang pangalan? No? Okay, so yan. Okay, so yan. So ayan, baka saan pa mapunta yung ating usapan. But of course, class, para makarelate kayo sa tinatawag natin na over the counter. Kaya kapag may students ako nag-share ng personal or yung based on experience, hindi ko yan kinokontra, di ba? Paano mo naman kontrahin, di ba? The experienced man is the wisest of them all. Okay, di ba? So alam na alam yan. So hindi tayo dapat i-kontra unless na-experience rin natin, di ba? So yan. Doon tayo sa expert. Okay, so yan. Okay na ba? Wala nang tanong? Wala nang tanong dito? Okay na tayo sa over-the-counter drugs? Okay, again, pag over-the-counter drugs, kailangan or without, okay, maka-purchase ka class without the prescription or kumbaga reseta ng physician or doctors natin. Nakuha ba? Nasundan ba? Bakit walang nang i-explain? Yes, sir.
Walang nag-explain. Walang tawag nito. Wait lang class Tingnan natin. Okay, so mamayang hapon class meron tayong ano pa rin, meron tayong klase. Okay, so dapat nandiyan pa rin kayo. Okay, so para walang mag-chill, di ba? So yan. Then of course, ang example niyan, we have the paracetamol, yung binigay nyo kanina. We have the vitamins, muscle relaxant. Okay, ano yung mga example yung mga vitamins class? Bakit nag-take tayo ng vitamins? Saan intended ang tinatawag natin na vitamins? Okay? Ano yung intended, ano yung pinaka-importante or ano yung use ng vitamins? Okay, so ayan. Kapag mahina, tama Hana. Kapag mahina yung immune system mo, okay, tama Jose. Okay, kapag mahina yung immune system mo, class, kailangan talaga na mag-vitamins ka. Sa akin, nagba-vitamins ako yung ano yun, yung fish oil. Fish oil. Kasi maganda yung fish oil guys for brain, okay, for nails, for body. Then minsan ay kanina ang vitamins na ininom ko pero minsan lang naman ako kung hindi ko makalimutan yung Berocca. Lalo na kapag class magkasakit kayo, magkasakit kayo, Berocca, ano yun, Berocca ba yun? Yung kay sino yung doon, yung nag-advertise noon. So maganda talaga yung class. So sa akin, so in God's grace, 'di ba? Kahit saan ako pumunta ang haba ng biyahe ko, hindi ako nagkakasakit, 'di ba? Thank you Lord, 'di ba? Dahil of course yung ininom ko yung fish oil or ano. So ayan, so that's the time kapag may lecture ako class, nagte-take ako noon para sa brain, sige lang ipakita ko mamaya. Pwede yung mabili yan mura lang naman yun. Nasa 400 ba or 500. So yun. So maganda yun class para ma-boost ang immune system mo as well as yung utak mo rin, di ba? So dati kasi nung nagre-review ako or nag-undergrad ako, hindi pa ako yan. Hindi ako hilig sa ganon, yung sa vitamins. But of course, kailangan din pala yan ng katawan natin. Then of course, how about yung muscle relaxant? Ano yung mga muscle relaxant class na alam ninyo na mabibili natin over the counter? Okay, again class, ano yung mga example ng drugs or yung drugs natin or over-the-counter drugs na merong tayong tinatawag na muscle relaxant? Okay. Ano yung mga example ng muscle relaxant natin? Neurobion. Okay, so yan, very good. So neurobion sa mga 'di ba? Sa mga nerves mo and so on para 'di ba? Makalma. So that is muscle relaxant ang tawag natin diyan. Of course, we have the pain reliever. Okay, so the pain reliever like Alaxan, okay? Alaxan Forte. 'Di ba? Anytime pwede natin 'yan ma-purchase sa drugs. Okay, over-the-counter drugs ang tawag natin diyan. Ibig sabihin, pwede tayong class? Pwede tayong mag-purchase niyan pwede tayong mag-purchase niyan kahit walang prescription ng doctors natin. Okay, so yan yung tinatawag natin na over-the-counter drugs. Okay, nakuha ba? Ulitin ko So again, number 1 to 3 muna kasi meron pa tayong iba dyan. So again, pag sinabi natin regulated drugs, of course, that is with the prescription of the doctors, while the illegal drugs naman, that is not allowed by law or basically no medical use. While ang over-the-counter drugs naman, without physician's prescription, paracetamol, vitamins, muscle relaxant, pain reliever, and etc. Okay, pakibasa ulit sino ba yung magbabasa? Si Hosne, para before tayo mag-proceed sa next slide. Hosne, nandiyan doon si Hosne? Wala? Okay. Sir, hindi po available, sir. Ay, sige. Ay, okay na. Okay, no problem. Sabihan nyo lang ako class kapag hindi kayo available, baka nasa duty. Okay, so Berto Daso. Sir Berto Daso.
Available ka ba, sir, to answer? Ay, Yes, to sir. answer, to read lang pala. Sige, basahin. Kinds of drugs. Babae One, pala si Berto Daso? regulated. Babae, babae ba? Yes, sir. Okay. Akala ko lalaki. Sige, sige. Kinds of drugs. One, regulated drugs with physicians' prescriptions. Example, antibiotics, cough syrup. Two, illegal drugs. Drugs that is not allowed by law or no medical use. Example, shabu. Three, over-the-counter drugs or OTC without physicians or prescription. Example, paracetamol, vitamins, muscle relaxant, pain reliever like Alaxan. Okay, so thank you. So ayan, next tayo, proceed as we go on. Okay, of course, meron tayong tinatawag na alcohol. Okay, so tatlo yan. So meron tayong tinatawag na alcohol. So of course, ang alcohol class, tinatawag natin yan na king of all drugs. Okay, dito naman, ang question ko ngayon, bakit tinatawag na king of all drugs ang alcohol? Sige nga, gusto ko yung mabasa yung sagot na okay na of course, 'di ba? Na nanggagaling talaga yung technical justification. Okay, so ang alcohol, sinasabi natin that alcohol is the king of all drugs. So bakit tinawag siya na king of all drugs? Okay, bakit tinawag na king of all drugs ang alcohol class? Kasi hindi tayo pwedeng magano eh. Okay. Accepted mostly sa lahat ng country. King of all drugs, accept. Malakas ang tama. O sa, ano naman yun? Malakas ang tama, patay talaga tayo dyan sa ano. Okay, bakit tinawag na king of all drugs ang alcohol class? Sige, bigyan niyo ako ng justification na hindi yung malakas ang tama. Ano, accepted mostly, easy to purchase, Okay, so bakit kaya class? Okay, king of all drugs. Most drugs contain of alcohol. Ayan, nakita ko na yung tamang sagot, si Hosne. Okay, so baka ano, dapat class yung mga students ko dito, 100% tayo pagdating ng board exam. Okay, sinabi ni Hosne that most drugs contain alcohol. Okay, so ibig sabihin yan class, actually binaliktad niya lang. Tinawag na king of all drugs ang alcohol class kasi nga kompleto na. Okay, meron na diyang downers, okay? Meron na diyang uppers, meron na diyang psychedelic. Ibig sabihin, yung droga, yung alcohol natin class, na-cover niya na lahat. Okay? So yung three classification ng drugs natin under 9165. Meron na siyang epekto, di ba? Merong uppers, downers, and of course the psychedelic drugs. So combination ng tatlo. Okay. Remember ko lang during pharmacology class sa nursing school. Oh, nag-nursing pala si Hoste. Wow, maganda. So yan class. Okay, so basta wag yung isagot ka sa board exam bakit tinawag na king of all drugs ang alcohol, wag yung isagot na malakas ang tama. Okay, tatamaan talaga kayo sa score niyo. Okay, so ang sagot doon class, okay? Tama yung sinagot ni Hosne tinawag na king of all drugs ang alcohol class kasi ang alcohol contains of all drugs. Nandiyan na yung tinatawag natin na stimulants, depressants, and of course we have the hallucinogen drugs. So kompleto na, 'di ba? Kung titingnan niyo kapag or kung napapansin niyo kapag umiinom kayo, 'di ba, na-hyper. Tapos kapag after that gusto mo matulog, after that may nakikita ka na hindi mo nakikita.
yung misis mo na hindi naman maganda, parang si Ivana, di ba? So kasi nga, nag-hallucinate ka. Kasi again, that is the explanation class kung bakit yung alcohol is the king of all drugs. Ibig sabihin, yung three components or three classification of drugs under the 9165, present yan. Present yan sa tinatawag natin na alcohol. Nakuha ba? Nakuha nyo na ngayon, naintindihan nyo na kung bakit tinawag na king of all drugs ang alcohol. Nakuha na ba? Yes, sir. Okay, so yan. So, So, yan. Okay. So, okay na ba? Wala na? Okay, so next tayo. So, yan yung tinatawag natin na king of all drugs, ang alcohol. Okay, so because it composed of three classification of drugs. Again, ang alcohol, tinawag yan na king of all drugs kasi of course, it composed of the three classification of drugs na meron tayo sa, of course, sa ating 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Okay, so yan ang alcohol, the king of all drugs. Then, of course, yung three classification of drugs na present sa alcohol class, we have the stimulant, depressant, and of course, the hallucinogen drugs. Okay, sige. Sige, basahin muna natin. Pakibasa muna si para before tayo mag-proceed, si Trisha muna, Trisha, para mag-retain sa mga utak ninyo class. What is alcohol? Alcohol, king of all drugs because it composed of three classification of drugs: stimulant, depressant, and hallucinogen. Okay, thank you. So again, that's why class, tinawag ang alcohol as the king of all drugs. Okay, kasi again, it composed of three classification of drugs: stimulant, depressant, and hallucinogens. Nandyan na lahat sa kanya. Okay, so yan. Then, of course, we have the non-medical use of drugs. Okay, the non-medical use of drugs, of course, we have the over-the-counter drugs. Of course, alam naman natin yung tinatawag natin na over-the-counter drugs. Ibig sabihin, you can purchase yung tinatawag natin na yung mga drugs na yan without the prescription of the doctors or the physician. So over-the-counter drugs, wala yung medical use. Okay, kaya tinawag na non-medical use of drugs. Ibig sabihin, nasa sa inyo na yan. Okay, nasa sa inyo na yan ang risk kung bibili kayo or hindi. Okay, so yan yung over-the-counter drugs. Then we have the self-medication syndrome. Ginagawa nyo rin ba ito, class, yung self-medication syndrome? Okay, hindi kayo nagpapatingin or hindi kayo nagpapatingin sa tinatawag natin na physician. Kapag self-medication syndrome, class, ano mostly ang tawag nito, yung tinatake mo as para ma-heal ka or para magamot yung mga sakit mo? Kasi di ba we have the self-medication syndrome na tinatawag natin sa Pilipinas. Ano yon? Mefenamic, okay. Of course, yung mga herbal, tama yon si Hana. O yung mga herbal class, ibig sabihin, ginagamot mo yung sarili mo, no? Ay, hindi. Alam ko to eh. Ang sakit mo pala UTI, tapos iba yung ano mo, tinetake mo or ibang herbal yung tapos lumala. So that's why meron tayong kasing tendency na self-medication syndrome. Gagamutin muna sa kapag kaya pa naman. Kung hindi na talaga kaya, that's the time mag-ask ng tawag nito, ng doctor. So, kaya iwasan natin yung self-medication syndrome. Okay? Kasi, of course, aside from delikado, okay, pero of course, class, di ba, kung aminin nyo man sa hindi, minsan, effective, di ba, yung self-medication syndrome na meron. Okay? If effective, no? Kaya hindi rin natin minsan masisi yung mga natin kapag herbal lang, no? So, kaysa doon sa mga synthetic drugs or mga drugs na mabibili natin. But of course, it is not advisable. Okay. Magkaroon din tayo ng drug resistance. Yes, tama yon. Okay, magkakaroon ng drug resistance. Lalong-lalo na kapag nasanay ka sa
herbal medicine, di ba? So yan, self-medication syndrome. Iwasan natin yon, okay? So, but of course, palaksin natin ang immune system natin para maiwasan natin yung paggastos, di ba? Kapag sa health na natin. Then we have the drug abuse. Okay? So kapag drug abuse, ibig sabihin anything na sobra-sobra is hindi na yan siya hindi na yan siya mabuti. Okay? Kaya nagkakaroon ng drug abuse, 'di ba? Halimbawa, ang marijuana, meron naman talaga siyang medical use ang marijuana kung based on the study. Pero nagiging non-medical na siya or wala na siyang pakinabang kapag sobra-sobra na. Ibig sabihin, nakaka-apekto na 'to lahat. Okay? Yung overall being mo. So that's why ang marijuana, okay, it is considered as a non-medical use of drugs. Kasi of course, sumobra na. Pero kapag gamutin lang yung, di ba, sabi nila, pwedeng gamitin ang marijuana sa asthma or sa any other other ailments. Sa cancer, sabi daw nila, posible. But then again, kapag sumobra dyan or more than that, yung sa medical use niya, naging non-medical, di ba? Of course, it affects yung ating body. Then of course, misuse of drugs, di ba? Ang misuse, abuse, okay? Dalawa kasi, di ba? Misuse, abuse of drugs. Okay, ibig sabihin, nakaka-apekto rin yan or that will lead to the non-medical use of drugs. Misuse of drugs, abuse of drugs, ang ibig sabihin nun, yung isang droga or isang drugs ginamit mo sa mali or maling pamamaraan, okay, of course, it is non-medical use. Kapag abuse naman, sobra-sobra or more than yung kailangan mo lang, so ibig sabihin that will lead to addiction na, di ba? So that is the abuse of drugs naman doon, class. Okay? So, yan. So, ulitin natin, pag sinabi natin non-medical use of drugs, the over-the-counter drugs, ibig sabihin nun, ang over-the-counter without the physician or no need for the physician's prescription. Ang self-medication, of course, herbal lang muna. Then we have the drug abuse, ibig sabihin, more than, okay, sumobra na. Okay, then misuse, ibig sabihin maling pamamaraan ng pag-take or paggamit ng droga. Okay, nakuha ba, class? Nasundan ninyo? Yes, sir. Okay, good. Next. Okay, so we have the dangerous effects of drugs to our body. Of course, meron tayong tinatawag na overdose. Okay, so ang overdose, of course, too much of drug is taken or overextension of its effect. So kapag na-overdose ka, klase, ibig sabihin, so yung sobra-sobra, yung milligram or yung ano na na-take mo, so too much take or intake of drug or too much drug is taken to your body. So overextension of its effect. So ano na naman, halimbawa, sa paracetamol, nagkaroon ng overdose, class, isang tablet lang sana or 3 tablets per day pero ikaw uminom ka ng 6 na tablets. Of course, it will lead you to mahihilo ka, mawalan ka ng malay, posible kasi overdose yan. Too much use of drugs. Again, tandaan nyo, kapag sa overdose, too much of drug is taken on the body. Of course, kapag sobra-sobra, class, hindi ma-digest. Okay? Hindi ano yon, it will mag-e-epekto talaga yan. Okay? So, pwedeng mahilo ka, pwede kang mahimatay kasi that will lead to overdose. Too much of drug is taken to the body. Then, of course, we have allergy. Okay, so allergy, ibig sabihin, yung mga droga na to or yung mga allergy. So, halimbawa, we have the histamine. Okay, allergic symptoms. Ano ba yung example, class, ng drugs na posible or magamot ng allergy mo? Halimbawa, kapag kumain ka ng shrimp, di ba? Maraming tao na allergy sa shrimp. Ano yung iniinom nila, class, kapag para labanan yung allergy na yon? Ano yung iniinom nila? Kasi 'di ba meron tayong histamines or for allergic symptoms.
Okay, so ayan, cetirizine. Sino ba yung gumagamit ng cetirizine dito? Bakit may cetirizine? Ano yon? Cetirizine, okay? Antihistamines or alerta or antihistamines. Okay, very good. Alerta or antihistamines. Very Ayan, so magagaling yung mga student ko dito ah. Of course, bakit may cetirizine? Bago ba yung gamot na yan? Okay, cetirizine. Of course, cetirizine, okay? So, yan yun. For palalabanan class, yung tinatawag natin na allergic, okay? Or yung kumbaga adverse effect, yung epekto ng halimbawa may kinain ka or may kakainin ka, allergy ka sa isang bagay, so yan, histamine or allergy. Kaya class, di ba kapag may allergy ka sa pagkain na, halimbawa may allergy ka sa fish, may allergy ka sa pork or sa beef, okay? So medyo hindi mo ma-enjoy yung buhay mo. Kaya mas maganda talaga walang allergy, no? But of course, too much intake class sa katawan natin, hindi rin pwede. Sobra-sobrang kain ng lechon, di ba? Ng shrimps and so on. So hindi rin maganda sa katawan natin. Okay, so allergy, histamine or allergic symptoms. Then we have idiosyncrasy. Ang idiosyncrasy, allergy daw sa mga girls. Ano 'yon? Anong kinds of allergy kapag sa girls? Girlsism? Girlsism. Ano 'yan? Good boyism. Okay. So, yan. So, idiosyncrasy. Okay. Again, pag sinabi natin idiosyncrasy, there is an adverse effect or reaction to a chemical or drug. Ibig sabihin na, halimbawa, 'di ba, sa paracetamol na lang class para mas makarelate kayo. Sumasakit ang ulo mo, mag-take ka ng paracetamol, dapat mawawala yung sakit ng ulo mo. Pero there is an adverse effect or reaction of the chemical or drug. So imbes na mawawala yung sakit ng ulo mo, mas na nagdagan pa. So that is idiosyncrasy. That is the adverse effect or reaction of the chemical or drugs towards your body. So that is idiosyncrasy. Then we have the poisonous property. The poisonous property naman, of course, yung drugs. Okay, there is a poisonous property. Yun yung tinatawag na protoplasmic poison. Okay, ito yung ano class ito yung dangerous poison class o na dala yung tinatawag natin na drugs. There is a protoplasmic poison na pwedeng delikado or pwedeng it will cause you to death. Okay, so that is poisonous property. Then, of course, meron tayong side effects. Okay, ang side effects ng drugs. So, we have the drug receptor of other organs in the body. So, yan yung side effects. Okay, kung titingnan ninyo class, halimbawa, di ba, sinasabi nila yung glutathione daw, merong side effects na na i-clear yung kidney mo, tapos puputi ka. So that is the side effects. Ano pa yung mga drugs class na merong side effects? Kaya 'di ba, hindi basta-basta kaya kung papayagan class halimbawa yung tinatawag natin na antibiotics, kapag pinayagan 'yan na maging over-the-counter drugs 'yan, anyone can purchase without the prescription of the doctors, pwedeng makaapekto 'yan class. Okay, may side effect kasi. Kaya 'di ba kapag masyadong malala na yung ubo mo o yung sakit mo, that's the time pa magbibigay ng antibiotic ang doctor or antibiotics ang doctor. Pero kapag kaya pa naman nila gamutin, okay, kaya pa naman nila gawa ng paraan, pwede pa naman hindi sila magbigay ng antibiotics kasi again, may epekto yan class sa organ ng body ng bata or tayo. So that's why as much as possible iniiwasan ng mga physicians or mga doctors sa pagbigay or pag-prescribe ng antibiotics. Kasi of course, ang iniiwasan nila doon, yung side effects. Okay? So baka may maapektuhan ng mga organs. Kaya bawal na bawal kahit sa mga bata, di ba? Ang kinakatakutan ng mga parents. Okay, I'm not a parent Okay, so baka sabihin nyo based on experience. Hindi, ano yan. So, ang kinakatakutan ng mga parents, of course, na kapag sinabi ng doktor na, wala na tayong chance kung hindi antibiotic kasi malala na yung ubo niya. Kasi, of course, alam ng doktor yan kasi hindi agad-agad basta-basta magbigay ng antibiotics. Tama ba? Tama? Tama o tama?
Okay na? Okay, so yan. Yan yung tinatawag natin na side effects. Okay. So yan, pakibasa nga muna. Okay, pakibasa nga muna class before tayo mag-proceed sa ano. Okay, si Herald na lang, Herald, para mas ma-retain sa mga kaklase niyo or sa lahat sa inyo before tayo proceed sa next slide. Dangerous effects of drugs. Number one, overdose. Too much of drug is taken, overextension of its effect. Number two, allergy. Histamines, allergic symptoms. Number three, idiosyncrasy, adverse effect reaction to a chemical or drug. Number four, poisonous property, protoplasmic poison. Number five, side effects, drug receptors of other organs as well. Okay, so again, so yan yung tinatawag natin na dangerous effects of drugs. Again, ulitin natin. Ang overdose, too much the drug is taken towards the body. Ang allergy naman, of course, that is for allergic symptoms para labanan, of course, yung mga allergy. Idiosyncrasy naman, that is the adverse effect or the reaction of the chemical or drugs towards the body of the person taking the drugs. Then the poisonous property, of course, yun yung protoplasmic poison na property ng droga. Then, of course, the side effects, that is the drug receptor of other organ as well. As well as, of course, yung maapektuhan doon yung other organs. Nagamot yung isang organ, pero ang naapektuhan naman yung ibang organ. Di ba? Mostly class, kung nababalitaan ninyo, ang palagi naapektuhan kapag too much intake of drugs is yung kapag may side effects, yung kidney. Okay, di ba? Kaya maraming nagkakasakit sa kidney kasi maraming or misuse, abused yung mga drugs na tinitake sa katawan nila. Okay, that is the dangerous effects of drugs. Then, of course, we have the medical uses of drugs. Again, so we have the medical uses of drugs na tinatawag natin. So, ano ba yung mga medical uses of drugs? Of course, number one dyan, we have the analgesic drugs. Of course, it will, yung ano niya dito is yung pain. Okay, so pain. So, ano ba yung example class ng tinatawag natin na analgesic drugs na alam niyo na mabibili natin? Okay, ngayon, kumbaga yung pain is mababawasan. Okay, ano yan class? Meron ba kayong alam kapag yung mga analgesic drugs na pwede nating mabawasan? Hmm? Ano yon? Okay, mefenamic. Paracetamol, Decogen, mefenamic. Okay, so yan, merong Decogen. Okay, so yan, very good. Merong paracetamol. Okay, so ayan, di ba? Stomach pain, kapag sakit sa ulo, worse, and so on. Very good. Then mefenamic. So yan yung analgesic natin class. Of course, yung pain ang ano doon. Then of course, we have the antibiotics. Ang antibiotic naman, of course, di ba? Of course, that is merong sa infection. Okay? And of course, we have sa mga tetanus. Okay? Sa mga, di ba, ang tetanus toxoid, yung antibiotics. Okay? Sa infection, yung sugat mo na infection na o na-infect. Okay, so ang kailangan na niya is tetanus or the antibiotics kasi of course class kapag aside from that sa mga ubo natin or sa other yung medyo malala na. Okay, halimbawa, 'di ba, yung sa wound or yung sa sugat mo kapag na-infection na 'yan, okay, so of course kailangan mo na ng tetanus toxoid or tetanus or the antibiotics. Then we have the antipyretics. Okay, ang antipyretics naman, of course, it will reduce yung tinatawag natin na fever. Okay, so ang antipyretics, it will reduce fever. Okay, so of course, di ba, ang daming antipyretics drugs. Ano yung magre-reduce sa fever class? Sige, magbigay ko na example sa comment section. Antipyretics, pyretics drugs. Ano yung mga example class ng antipyretic drugs na alam niyo na mabibili natin sa pharmacy?
Okay, so ayan. Bioflu. Okay, so bioflu, of course, di ba? Fever, di ba? Bioflu. Biogesic. Okay, ayan. So actually, class, kung alam niyo ang bioflu, di ba, dati wala pa tayong bioflu, di ba? Okay, parang ano lang yan, parang COVID. Before, nung nagkaroon or yung talamak or yung flu, na meron tayong flu, di ba? Ang daming namatay before. Kasi di ba, ano lang yan siya, lagnat lang yan siya or fever. Pero walang available na drugs dati or na medicine. Okay? Kaya ang daming namatay before. Katulad niyan sa tinatawag natin na COVID, di ba? Kung nagkaroon ng vaccine. Okay, so before that, marami pang namatay kasi of course wala kang vaccine na pwedeng i-intake or bilhin. Kaya ang bioflu, okay, so na-create yan class para labanan yung fever before na walang gamot. So that's why very important rin yung may gamot, no? So kaya that's why kung nakikita ninyo yung COVID-19 or yung COVID na ano natin na experience natin lahat. So tingnan niyo sa susunod, available na yan sa pharmacy. Pwede ka nang bumili. May COVID ako parang normal na lang. O sige, bili ka ng vaccine doon sa COVID tablet, 'di ba? So 'yun ang tinatawag natin na antipyretics. Okay? So kaya dati merong yung sa sakit na flu, 'di ba? Alam niyo naman 'yan, 'di ba? So maraming namatay doon kasi of course wala pa yung mga drugs. Fever lang 'yun lagnat lang 'yun pero maraming namatay. Of course no choice sila or wala ring alam, 'di ba, kung ano yung anong gagawin. So that's why available na 'yan in our what we call yung mga butika or pharmacy natin. Okay. So ang tinawag ko na flu class, pandemic ba 'yan or endemic? Sa tingin niyo, endemic ba ang flu? Endemic or pandemic? Ang flu class. Okay, so meron ba nakaano ba kayo nagkaroon na ba kayo ng flu vaccine? Dapat magkaroon kayo ng flu vaccine class Naka-avail ako ng flu vaccine sa government centers. Marami yan class. Ano naman yan? Kaya hindi masyadong maglalagnat or hindi kaya before ako papasok sana sa dati sa PNP at sa AFP. So nagpa-vaccine kasi ayun yung namin requirement. Of course, class, yung flu that is endemic. Okay, endemic, ibig sabihin, wala na siya, pero nandyan pa rin, di ba? So, kay endemic, kumbaga, anytime, pwede ka pa rin makapagpalit ng medicine, okay, ng Vioflu or paracetamol and other kind or brand ng drugs natin. Okay, endemic ang tawag natin, class, sa flu. Okay? Kaya 'di ba meron tayong bioflu, meron tayong fever na na-experience, endemic. Okay? So medyo nawawala na siya pero nandiyan pa rin. So yan, endemic ang tawag natin diyan. Okay? So yan. So next, of course, we have the antihistamines. Okay, ang antihistamines naman of course for allergy reaction or for allergy. Then of course, we have the contraceptives. Okay? So ano ba yung example class ng contraceptives? Of course, basically, ang contraceptives, that is to prevent the pregnancy of a woman, okay, or of women. Hindi naman pwedeng i-apply sa lalaki, di ba? So, ano yung example ng contraceptives? Drugs na meron tayo or available dito sa Pilipinas? Bakit isa lang sumagot? Okay, so yan. Okay, Depo, pills, and others. So yan mga contraceptive drugs that will prevent pregnancy. Okay, so yan. So again, pag sinabi nating analgesic, of course, that will ease the pain. Antibiotics naman for infection or tetanus.
Antipyretics, it will reduce fever. Antihistamines naman for allergy. Contraceptives naman to prevent pregnancy. Okay. Okay, Provera. Okay. So, Provera. Wow, marami tayong ano dito. Advantage daw kasi nandito si Ma'am Hosne na merong ano, ma'am ba or sir? Baka nagkamali ako magkakamali ako minsan sa male or female. Ayan, Depo or Provera. So, yan yung mga contraceptive drugs to avoid pregnancy. Okay? So kasi may background si Mamba or sir sa nursing. Okay? So again, yan yung Sorry medical po, use. sir po. Ay, sir pala. Sorry, sorry. Okay, nagkamali na naman si ano kanina si Berto Daso. Ma'am yung sabi ko, yun pala. Ay, sir pala, yun pala ma. Okay. Yan. Okay, so yan. Depo or Provera. So again, ang analgesic, it will reduce or yung it will ease the pain. Antibiotics naman for infection or yung yung mga sa tetanus. Then of course, di ba meron tayong tatawag na tetanus toxoid. Okay, so I'm not an expert pero of course, na-experience ko na yan lahat sa okay, na kasi nakagat ako ng pusa nung nung final coaching nung last ngayon lang last August board exam. Okay, so nakagat ako ng pusa that time. Third day ng yun ng third day ng final coaching. Kaya na-extend yung final coaching namin sa Zoom. Whole Philippines kasi yung class yung final coaching ko. Then antipyretics, it will reduce fever. Antihistamines sa allergy and of course contraceptives naman to prevent pregnancy. Okay, contraceptives. Okay, next tayo. Okay, number 6, we have the decongestants. Okay, ang decongestants to stop the fluid or mucus from our nose. Ano yung example nito, class? Ito yung mga decongestants na meron tayo available na mabibili natin sa pharmacy. Kapag di ba yung tinatawag natin na yung yung sipon. Okay, merong parang bumabara yung sa natin. Ano yung example ng decongestants? Okay, Neozep. Okay, di ba? So, para nasa top. Actually, akala ko dati, Neozep, nasa top Sindex. Akala ko dati ang nasa top, that is only for for children, yung sa mga bata. Pero meron palang nabibili na nasa top tablet para sa mga matatanda, yung para sa sipon, okay? To stop the fluid or mucus from your nose. Kaya, ayun, yun, meron pala. Bumili kayo class, mas effective siya compare sa mabuti na banggit ni Lawrence. Mas effective siya compare sa sa Neosep. Okay, hindi ako hiyang sa Neosep Nasa Terra or nasa Top. Yes, nasa Terra. Maganda rin daw yung yung nasa Terra, sir. Sige. Class, bili kayo ng mga yan. Pero maganda yung nasa Top kasi ang liit Tapos yun pala, pwede yun sa pwede sa adult. Akala ko talaga dati, ang nasa top for lang for children. Meron palang mabibili para sa para sa adult. Okay, lang siya, tablet lang class. Bumili kayo kung kayo. Mura lang tag 3 pesos or 5 pesos. Kapag Neosep kasi yung yung iniinom, hindi talaga nag-eepekto. Pero yung nasa top isa lang, wala na. Nandiyan talaga. Hiyang ka talaga. Pero of course, hindi yan, iba-iba naman kasi yung adverse effect ng drug sa ating katawan. Okay, nasa Terra or nasa Top, sabi ni Sir Osne. Sendex, sabi ni Hana. And then Neusef and so on. Okay, thank you. So, alam na nyo na class. So, di ba? Pagdating sa board exam, kapag ganito yung mga tanungan, wala kayong problema. Then number 7, we have the expectorants. Okay, ang expectorants naman is discharge yung mucus or lungs and throat natin, yung of course yung phlegm, 'di ba? Yung phlegmas, yung phlegma na natin. So ano naman yung example class ng expectorant na drugs na meron or na available sa atin? Expectorants. Okay, sige, tingnan ko sa comment section kung meron kayong mga Okay, class? Ang expectorants na drugs or kinds of
or example ng expectorant drugs na meron tayo. Ambroxol. Tama, Ambroxol. Okay, very good. Ambroxol is alam ko na yan, nakabili na ako ng Ambroxol. So that is a expectorant. Ano pa? Yung very common na nabibili ninyo. No, para umaga hindi masyadong titigas yung ano mo. Okay, Robitussin. Okay, Robitussin. Ano pa yung iba? Meron pa eh. Yung very famous. Okay, Robitussin liquid. Ano pa? Polmox. Okay, may Polmox pala. Parang first time ko narinig yung Polmox Abad. Okay, so expectorants or it will discharge mucus to your lungs and throat. Okay, so ayan, bumabara sa mo. Okay, so that is expectorants. Then, of course, Plemex. Plemex, yes, pwede. Polmox and so on. So yun, basta anything class or any drugs that will discharge of your mucus or your lungs and throat, so that is expectorants. Okay, so ang dami naman, di ba? Ang daming brands or ang daming lumalabas. But of course, ang purpose niya is for the discharge of mucus or lungs and of course the throat. Okay, so yan. Then we have the laxatives. Okay, ang laxatives, of course, there is a bowel movement. Okay, ang laxatives for bowel movement naman yan. So ano ba yung example ng laxatives class na meron kayo? Kapag halimbawa hindi nakiayon yung tiyan niyo, yung may nakain kayo na nag-apekto sa tiyan niyo. Ano yung example ng laxatives? Diatabs, okay? Diatabs, ano pa? Dulcolax. Ano yung maliit na class, no? Maliit na na drugs na parang yes, for bowel movement. Okay, anong example niya? Magbigay ng example. Sige, si Sir Hosne, baka meron kang alam. Yung laxatives. Okay, so ano pa? Ano pa yung alam ninyo? Alam niyo na mabibili natin yung laxatives? Kape ba? Okay. Hindi kasali ang kape. Suppository drugs. Okay. Suppository drugs. So, yan. Okay, suppository drugs. Sanabi ni Sir Hosne. So, yan. Suppository drugs. Of course, yan? Pambabawas, no? Okay, pampatay. So, sabi ni Sir Hosne. So, yan ang for bowel movement. Okay, so yan yung tinatawag natin na laxative drugs. Then, of course, we have the sedatives. Okay, how about naman yung sedatives class? Magbigay ka ng example ng sedatives to keep you calm or to relieve anxiety. Okay, so ano yung mga example class ng sedative drugs na meron tayo? Meron kayong alam? Paki-comment sa comment section. Okay, stress tab. Sedatives, Valium. Ano yun? Marijuana. Bakit tumabot sa marijuana si Herald? Valium. Okay, Valium. Okay, so
Ayan tas alam niyo na kung ano to keep you calm, to relieve anxiety. Okay na may nabigay si Sir Jose diyan, no? Value. Okay? So of course, 'di ba? So para ma-relieve yung anxiety mo and so on. So yan. So Valium, tama. Valium plus yan yung example ng sedative drugs. Okay? So and so on. Ang dami kasi ang dami kasing tinatawag natin na sedative drugs. So but of course yung Valium ang pinakasikat, 'di ba? Pinaka-common sa atin. Okay, so it will calm, yeah, it will keep you calm or relieves your anxiety. Okay, so wag yung marijuana. Okay, then of course vitamins. Okay, ang vitamins of course ginagamit natin ng vitamins for weak or normal growth and development, lalo na sa mga ano natin, sa mga muscle. Okay, ano pa sa poor immune system. Okay, need lang ng yellow prescription. Wow, o, di ba? So regulated drugs din daw yung yung value. Okay? Pero kailangan ng yellow prescription. Ano ba yung yellow prescription, sir? Kasi I'm not familiar kasi wala akong background sa medical. So para malaman na rin ng kaklase mo. Sige nga. What is yellow prescription? Hello sir, good morning. Good morning, sir. Pagkakalam sir, yung yellow prescription sir, selected doctor lang ang nag-issue, nagabigay niyan. Hindi lahat ng doctor is authorized. Okay. Okay. Dapat yung yellow prescription dapat may certificate galing PDEA and DFA. Okay. Wow, nice. So, Kasi di ba? Adik yan sir. Okay. May bago na naman tayong alam, class. Okay, so yellow prescription. Okay, sinabi ni sir, ang yellow prescription, only selected doctors can give or can issue yung prescription class based sa particular drugs. Ano ba yung sedatives na to? Tama naman, di ba sa sedatives, hindi naman basta-basta kapag lahat ng doctors makapag-issue niyan. Okay, lalo na hindi sila specialty o hindi na specialize yung ano ba, sa stress or sa other drugs. So sabi ni sir, may may certification na kukunin, okay, na magagaling sa halimbawa PDEA or any other agency. So ayan, may bago na tayo nakuha. Baka malay nyo, lalabas sa board exam, no? Yung yellow prescription. Okay, so yan. So meron na tayong idea. Thank you sir for for sharing. Nasundan niyo ba class yung sinabi ni sir? Nasundan ninyo? Yes, sir. Okay, so yan malay nyo, lalabas yung tinatawag natin na yung yellow prescription. Okay, so yan. Okay, so yan. Regulated drugs din yan, sir, ng yellow prescription. Okay, very good. So yan. Thank you. Then, of course, the vitamins, of course, if for weak or normal growth and development. Okay, so ano yung example ng vitamins na meron kayo, class? Ay, na alam ninyo. Ano yung example or ano yung alam niyo na vitamins? Di ba ang daming vitamins, no? Ano ba? Sige, magbigay kayo. Tingnan natin kung tama. Baka ang alam niyo lang, okay. Natawa ako sa sinabi ni ni James, tiki-tiki. Okay, tama naman, 'di ba? Tiki-tiki. Ano pa? Yung pang vitamins. Ano ba? Enervon? Vitamins ba ang Enervon? Tanungin nga natin si Sir Hosne kung vitamins ang Enervon. Yung stress tab, ano ba? Vitamins ba? Vitamins ba ang Enervon capsule? Okay, multivitamins. Okay, Enervon is a multivitamins ang Enervon. Okay, very good. So tama class, multivitamins ang Enervon. Okay, so yan.
Very good. So anything, class, that will okay, so that will improve your normal growth and development of your body. So that is what we call the vitamins. Of course, there is a nutritional supplement na makikita natin, class, sa mga vitamins na makikita natin. Okay, so nakuha ba? Okay, so again, ulitin natin. Pakibasa ulit sino kaya magbabasa? Anong oras na ba? Si Hana. Hana? Ay, si Hana, nandyan ba? Ay, hindi pala available. Si Lawrence na lang. Lawrence, pakibasa muna. Ay, nandyan si Hana or mauna si Hana? Ay, Hana. Hana? Sige po, sir. Sige, sige. Hana. Narinig po ba? Yes, yes, loud and clear. Decongestants. Stop fluid mucous nose. 7 expectorants, discharge of mucus, lungs, and throat. 8 laxatives, bowel movement. 9 sedatives to calm, relieves anxiety. 10 vitamins, quick normal growth and development. Okay, again, pag sinabi nating decongestants, it will stop the fluid or mucus from the nose. Okay, ay meron palang binabantayan na bata si Lawrence. Okay lang. Ang expectorants naman, it will discharge of mucus and throat. Okay, of course, yung phlegmas niya, yung phlegm. Then we have the laxatives for bowel movement. Sedatives naman to calm or to relieve anxiety. Then vitamins, we have, that is for weak or normal growth and development. Okay, so yan yung tinatawag natin na different drugs na meron tayo. Okay. Okay, so mamaya, class, babalik tayo ng 1:30. Then we will discuss yung sources of drugs. Okay, yung sources of drugs. Then after natin matapos sa drugs class, pupunta tayo sa traffic. Okay? So para bukas matapos natin ang CDI. Okay? So nakuha ba? So babalik tayo ng 1:30 PM. So dito tayo mag-start sa sources of drugs. Okay, so maganda tong discussion natin, class, mamayang 1:30. So wag na wag kayong mag-absent kasi ito yung mostly na lumalabas sa board exam. Okay? So okay ba? 11:20. Okay. Okay pa ba kayo dyan? Okay, so yan. So thank you. Okay, so I will stop the share muna or ang recording.